ilang lokal na pamahalaan sa Region 2 ang nagpatupad na ng preemptive evacuation dahil sa banta ng bagyong Krising. May ulat si Jean Bakiran ng Philippine Information Agency Region 2. Nakararanas ng malakas na buhos ng ulan ng ilang bahagi ng Cagayan Valley dahil sa bagyong Krising. Patuloy ang pagbabantay ng mga kawani ng pamahalaan sa galaw ng Tropical Storm Krising na base sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, posibleng tumama sa northeastern portion ng lalawigan ng Cagayan. Maaari rin itong dumaan sa bahagi ng Baggao, paakyat sa Santa Ana mamayang hapon o hanggang gabi. Ngunit kung hindi ito sasadsad sa mainland Cagayan, inaasahang maglalandfall ito sa Babuyan Islands. Binabantayan po natin yung buong sirkulasyon at yung location ng eyewall. Kung ipapalagay natin na yung ating pong bagyo, ang gitna ay nandito sa may northeastern Cagayan, halos apektado po ang buong Region 2. Samantala, naglabas na rin ng abiso ang NIA Maris na hindi na itutuloy ang pagbubukas ng dam na naisabanta kahapon. Ayon naman kay Jed Amante Apada ng DILG, nagpatupad na ng preemptive evacuation ang LGU ng Apari kung saan isang pamilya na may 6 na kasapi ang nailikas. Tiniyak naman ng DSWD na sapat ang supply ng relief goods para sa mga posibleng maapektuhan. Ayon kay Maylin Ataban, may nakahandang 162.5 million na halaga ng relief goods, 143,638 family food packs at may standby fund na 3 million pesos. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang mga lalawigan ng Isabela, Batanes, Cagayan at Babuyan Islands. Nasa Signal No. 1 naman ang Quirino at Nueva Vizcaya. Bilang paghahanda ay nakapreposisyon na ang mga local government units kasama ang mga ahensya ng pamahalaan upang magbigay ng agarang tulong kung kinakailangan. Gina Bakiran mula sa PIA Region 2 para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.